Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So muli live po tayo ngayon dito sa bayan ng Madela, dito po sa Barangay Poblacion Sur, Province of Quirino, dito po sa Region 2. Live po tayo sa The Kingdom of God. So bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Reyam Bonanza. At ganun din po, lubos po ang aming paggalang at pasasalamat sa amin pong mahal na Pangulo, walang iba po, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at President sa The Kingdom of God. So mapagpalang oras, mahal na Prinsipe, higit sa lahat sa ating mahal na Haring Philemon Ondoc Reyam Bonanza. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, ang amin pong Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So mapagpalang oras dyan po, Hari, at hanggang sa ating 5 spiritual mothers na kasalukuyan, nandun po ngayon sa banal na syudad, doon po sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras sa the Royal Family of Reyam Bonanza. At hanggang sa ating mga 12 tribes, sa ating 12 apostoles na kinabibilangan ng ating regional director dito sa Region 2. Walang iba po ang aming Haring Edgar Palor Ligotom. Kasama po ang kanyang reyna at ang kanilang prinsesa. So mapagpalang oras dyan, Hari, reyna at ang inyong prinsesa. Hanggang sa mga provincial leaders, sa mga kasamahan dito sa Region 2, mula sa ating kapatid Reyna Shirley del Rosario, na kasalukuyan nandun po ngayon sa London. Hanggang sa ating kapatid Haring Gerson del Rosario, Haring Roger Pagumpana, Reyna Wilma Mercado, Haring Roel Agustin, Haring Eleno Darakan, Haring Edelberto Lacerona, Haring Oliver Resurrection, at hanggang sa ating Prinsipe J.V. Sales. At ako naman po ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. Na destino po ngayon dito sa Province of Quirino. At hanggang sa mga municipal leaders, lalong-lalo na sa aking mga municipal leaders dito sa Province of Quirino, na pinangungunahan ng ating kapatid Reyna Glyceline Rambak, mapagpalang oras, Reyna, na siyang destino sa Cabarugis. Hanggang sa ating kapatid na destino dito sa Difon, na walang iba ang aking kapatid na nasa ibang bansa, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. At ang ating kapatid na destino dito sa Saguday, walang iba, Haring Redentor Domingo. At dito sa Aglipay, walang iba kundi ang aking kapatid, walang iba, Reyna Erlisa Baltasar de la Cruz. At hanggang sa kapatid natin na destino sa Nagtipunan, walang iba, Haring Raul Digaw, sa buong niyang pamilya. Mapagpalang oras dyan, Hari. At
hanggang sa municipal leaders dito sa Madela, ang aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltasar. At ganun din sa ating mga barangay leaders na kasama ng ating mga municipal dito sa province of Quirino. Pagpalang oras hanggang sa mga purok. So magandang gabi sa ating lahat. So sa gabing ito ay muli, tayo na naman po ay magpapahayag ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat ito nga yung talagang plano ng Diyos sa daigdig. Sapagkat ang plano ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan ay meron na siyang pinangakuhan. No? Sino-sino nga ba yung kanyang pinangakuhan na siyang pagbibigyan ng Diyos ng kanyang kaharian? No? Na sinabi ng Diyos doon sa sulat ng Mateo, mga kapatid, ay talagang merong pagbibigyan ang kanyang kaharian. No? Ano ba yung mga pagbibigyan ng kanyang kaharian? Sapagkat mula pa nga nang itatag ang sanglibutan, ay sinabi ng Diyos doon sa kanyang mga nasakanan, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa nang itatag ang sanglibutan." So, ibig sabihin, ang tinatawag ng Diyos ay yung mga nasakanan, mga kapatid. No? Yun ang mga pagbibigyan ng Diyos na pamamanahan niya ng kanyang kaharian. No? So, ibig sabihin, ang kaharian pala, mga kapatid, ito yung plano ng Diyos sa daigdig, sapagkat ika nga ng Diyos, mula nang itatag ang sanglibutan, ay hinanda na niya sa mga doon sa kanyang nasakanan para ipamana ang kanyang kaharian. Ngunit, nasaan na nga ba yung kaharian ng Diyos? No? Sapagkat, kung marinig ang salitang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay walang ibang bukang bibig, kundi nandun sa taas. Yung iba pa nga, nasa loob ng puso. Ngunit, paano natin bigyan ng matibay na ebidensya? Yun na lang bang turo-turo natin na ang kaharian ng Diyos ay nandun sa taas, o doon sa himpapawid, o nandito sa loob ng puso? Mga kapatid, alalahanin natin mula pa sa ating mga unang ninuno. Wala nang tigil sa pagbuka ng bibig na paghingi sa kaharian ng Diyos na sana ay dumating na. No? Pasalamat tayo sa lahat ng mga unang nating mga ninuno dahil sa kahilingan na sana ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Ay natupad yung talagang hinihiling ng tao na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Ngunit paano natin malaman, mga kapatid, ang pagdating ng kaharian, lalo na kaharian ng Diyos, ang ating tinatalakay o ating pinag-uusapan? Ibig sabihin, alamin natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Kung saan baga nagsimula ang kaharian ng Diyos. Sapagkat may ginamit ang Diyos na siyang uupo sa kaharian ng Diyos. Sino yung unang ginamit ng Diyos para
Siya yung upo sa kaharian ng Diyos. So walang iba kundi si King Saul. Ito ang unang umupo sa kaharian ng Diyos. Saan? Doon sa bansang Israel. Ito ang pinagharian ni King Saul sa bansang Israel. Yan ang kauna-unahang pinili ng Diyos para maghari sa Israel. No? At ang pinili ng Diyos na si King Saul na maghari sa Israel ay umupo sa loob ng 40 years. Pagkatapos naghari ni King Saul sa Israel, sumunod ay si King David na siyang hari pa rin sa bansang Israel. Para lubos nating maunawahan at maintindihan yung plano ng Diyos sa daigdig tungkol sa kaharian ng Diyos. Na pangalawang naghari sa Israel ay si King David. At naghari pa rin ito sa loob ng 40 years. Pagkatapos ni King David, ibinigay sa kanyang anak na si King Solomon. Ito yung pinili pa rin ng Diyos. Para maghari pa rin sila sa bansang Israel. Sa Israel pa rin sila naghari hanggang kay King Solomon. Sa Israel pa rin, mga kapatid. Ngunit sila ay pinili ng Diyos para makaupo sa kaharian ng Diyos. Ngunit meron pa rin silang paghahari mula kay King Saul, 40 years. King David, 40 years. Kay King Solomon, ganun pa rin. 40 years pa rin silang naghari sa bansang Israel. Mga kapatid. Ngunit, nung natapos na naghari si King Solomon, ang tanong, tuloy pa ba yung plano ng Diyos sa daigdig? Sa pagtayo ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang Israel ay nahati. Mga kapatid. Dahil sa kasalanan. No? Nahati dahil sa kasalanan. Mga kapatid. Nahati sa dalawa ang Israel. No? Nagkaroon ng dalawang hari. Mga kapatid. Na si Roboam at saka si Jeroboam. Kaya nga, yung kasalanan ay naibigay pagdating doon sa panahon sa mga anak ito ni King Solomon. Mga kapatid. Naibigay yung parusa sa kanilang pagdating. Ngunit, ang tanong, tuloy pa ba yung plano ng Diyos sa daigdig? Mga kapatid. Tuloy sapagkat yung plano ng Diyos, bakit nagkaroon ng kasalanan sa panahon ni King Solomon? Dahil sa hindi pagsunod ni King Solomon sa Diyos. Binigyan ng Diyos si Solomon bilang hari sa Israel. Nagkaroon siya ng 1,000 asawa. Ngunit sa isang asawa na kanyang pinakamamahal, doon nagkasala si King Solomon. Kaya pinarusahan ng Diyos ang Israel sa pagdating ng anak ni King Solomon na si Roboam at saka si Jeroboam. Pinarusahan ito sa loob ng 390 years. Pagkatapos
mga kapatid, ay meron ng magiging hari sa daigdig. Na siyang papahiran ng langis. Sino? Yung unang ginamit ng Diyos o pinahiran ng langis para maghari sa daigdig. Walang iba kundi si King Nabucodonosor, mga kapatid. Or Nabucodonosor, na hari sa Babylon. Hari ito sa bansang Babylon. No? Hari sa bansang Babylon, si King Nabucodonosor, siya'y pinahiran ng Diyos na maghari sa daigdig. Ngunit, mga kapatid, hindi man nakasunod sa plano ng Diyos si King Nabucodonosor, sapagkat mabagsik mang hari si King Nabucodonosor. Kaya ang kaharian na tinayo ni King Nabucodonosor ay makamundong kaharian. Hindi na yung kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya si King Nabucodonosor ay naghari lamang ito sa loob ng 68 years. Ngunit sa buong daigdig. Kaya naging haring bansa sa daigdig ang bansang Babylon. Kaya pagkatapos ng bansang Babylon sa paghahari ni King Nabucodonosor sa buong daigdig, ang pangalawang kaharian sa daigdig ay ang bansang Medo-Persia. Sa paghahari ni Cyrus the Great or Ciro Dario ng Medo-Persia. Mga kapatid, ito ang pangalawang kaharian sa daigdig na plano pa rin ng Diyos. Pinili pa rin ng Diyos si Ciro Dario na siyang maghahari sa daigdig. No? Na nag-umpisa noong 538 BC. Mga kapatid, at tumagal na naging kaharian ang bansang Medo-Persia sa loob ng 207 years. No? Naging kaharian sa daigdig. Kaya pagkatapos naghari ang bansang Medo-Persia sa paghahari ni King Cyrus the Great sa daigdig, pangatlong kaharian sa daigdig, mga kapatid, ang bansang Greece. Ang bansang Greece sa paghahari ni Alejandro Magno or Alexander the Great. Sa bansang Greece at naging kaharian sa buong daigdig. Na naghari ang bansang Greece sa loob ng 163 years. No? Pagkatapos ng bansang Greece sa paghahari ni Alejandro Magno sa loob ng 163 years sa daigdig, ang pang-apat na kaharian ay ang bansang Rome or Roma. No? Bansang Rome or ang bansang Roma sa paghahari ng mga Cesar. No? Mga Cesar. Naghari sa buong daigdig ang bansang Roma. No? At naghari sa loob ito ng 400 ng 644 years. Naging hari ang bansang Rome sa loob ng 644 years. No?
at natapos na naghari sa loob ng 476 AD. Ang tanong mga kapatid, nasaan na ang kaharian ng Diyos? No? Magpatuloy pa rin pa ba yung plano ng Diyos sa daigdig? Magpatuloy pa rin, mga kapatid, sapagkat ito nga yung plano ng Diyos. Paano niya ipamamana ang kanyang kaharian doon sa kanyang mga nasakanan kung hindi man ituloy ito ng Diyos? Kaya nga, kailangan maituloy sapagkat plano na nga ng Diyos. Hanggang sa gagamit ang Diyos muli na siyang magtatayo ng kaharian ng Diyos. No? Sapagkat natapos na ang unang kaharian sa daigdig na bansang Babylon. Ito ang unang kaharian sa daigdig, bansang Babylon. Pangalawa, ang bansang Medo-Persia. Pangatlo, ang bansang Greece. Pang-apat, ang bansang Roma. Ngunit ang tanong, magtatayo muli pa ba ang Diyos ng kanyang kaharian? Nangako pa rin ang Diyos. Ayon sa sulat ni Daniel 2:44, na ang Diyos sa langit, no, ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Bakit? Kasi ipamamana na ang kanyang kaharian. Kaya nga tapos na yung 4 na kaharian, dito na ngayon sa panglimang kaharian ng Diyos. Yan. Panglimang kaharian ng Diyos. Ngunit, nasaan na ang kaharian ng Diyos? Oh? Kaya alamin natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Bagaman ang Diyos ay pipili pa rin kung sino ang kanyang susuguhin para magtayo sa the kingdom of God. Oh? Sino yung pipiliin ng Diyos? Mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ito ay pinili ng Diyos. Para saan? Para maisigaw ang alin? Ang kingdom of God. Saan pa rin isisigaw ito, mga kapatid? Ha? Saan isinigaw ng ating Panginoong Hesus ang kingdom of God? Baka doon sa taas. No? Hindi, mga kapatid. Alalahanin natin, noong nangaral ang ating Panginoong Hesukristo, walang iba, kundi doon sa bansang Israel. No? Bansang Israel, sapagkat plano nga ng Diyos na muling maitayo ang kaharian ng Diyos. No? Na kailanman ay hindi na magigiba. Saan itatayo? Doon sa bansang Israel. No? Na pinili ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. Ano yung dala ng ating Panginoong Hesus? Ayon sa Lucas 4, no? 43, mga kapatid. Anong sinabi ng Diyos? Na siyang plano sa daigdig na pagpili sa ating Panginoong Hesus. Siya'y sinugo ng Diyos. Para saan? Para ibalita ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Ikayan ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinugo, yan ay pinili
ng Diyos na siyang maghahari sa bansang Israel. Ngunit alalahanin natin sa istorya ng Diyos sa pagdala ng ating Panginoong Hesus ng kaharian sa bansang Israel. Ang istorya ng Diyos mula nang ipinangaral ng ating Panginoong Hesus sa bansang Israel ang kaharian ng Diyos. Ang tanong, mga kapatid, tinanggap ba ang ating Panginoong Hesus? No? Tinanggap ba? Mga kapatid, kung tinanggap sana ang ating Panginoong Hesus na siyang nagbalita ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, hanggang ngayon ang Israel, ito ay kaharian sa daigdig. Diba? Ngunit, ano ang ginawa sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel sa hindi pagtanggap sa Kanya? Pinarusahan, mga kapatid. Pinahirapan. Kaya sa ating Panginoong Hesus, dahil sa hindi paniniwala sa Kanya doon sa bansang Israel, no? Sinabi ng Diyos. Sinabi niya sa mga Hudyo, kaya nga't sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Yan. Isang bansa ang sinabi ng Diyos. Ibibigay ito sa isang bansa na magkakabunga. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang kaharian na itatayo ng ating Panginoong Hesus doon sa bansang Israel, hindi tinanggap. No? Kaya sa galit ng Diyos, ang kaharian sa Israel, kinuha, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ang tanong, saang bansa yan? No? Bansa man ang sinabi ng Diyos na kanyang pagbibigyan. Bakit? Saan ba galing ang kaharian? Ha? Kanino ba ang kaharian? Sa Diyos, di ba? Sino ang unang naghari? Si King Saul, David, Solomon. Sila ang unang hari sa Israel. Pagkatapos, naggumawa ang Diyos ng kaharian sa daigdig. Babylonia, Medo-Persia, Greece, at Rome. Huh? Muling itayo ng Diyos ang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, naitayo ba ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel? Wala, mga kapatid. Hindi naitayo yung panglimang kaharian sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Hindi tinanggap. Bagkus kinuha ni Kristo ang kaharian, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ngayon, nasaan ang kaharian ng Diyos? Na kinuha ni Kristo at ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. No? Kaya nag-utos ang Diyos. Ano yung utos? Ayon sa Matthew 6:33, na datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Bakit pinapahanap ng Diyos? Wala na yung kaharian sa Israel. Saan binigay? Sa isang bansa na magkakabunga. Kaya nga nag-utos ang Diyos na hanapin kung anong bansa yung pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Sapagkat pinapahanap po ito. No? Paano natin hahanapin, mga kapatid? No? Yung kaharian na kinuha ni Kristo at ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Alalahanin natin, mga kapatid, sa mga lihim ng Diyos.
sapagkat linihim ng Diyos sa mga matatalinhagang salita tungkol sa kaharian ng Diyos, na kung saan ibinigay ang kanyang kaharian na walang nakapagbukas o nakapagpahayag maliban sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reamburanza. Kung paano saysayin at kung paano patunayan na yung bansa na magkakabunga ay dito pala sa bansa nating Pilipinas. No? Gaano iyan katotoo, mga kapatid, na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Alalahanin natin, mga kapatid, sa kapal ng banal na kasulatan, nandyan nakalihim o nakatago yung mga sukatan ng Diyos kung anong bansa yung mapalad na siyang umaakma sa kaganapan sa banal na kasulatan, na siyang palatandaan doon sa kaharian ng Diyos. Kaya ito po yung aming pinapatunayan, mga kapatid, na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Bagaman ang kaharian inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Eh kung tatanungin natin ang Panginoon, mga kapatid, no? Sasagot kaya? Sasagot, mga kapatid, natural. Yun ngang paghingi sa kaharian, ang tanong, naibigay ba? Naibigay na. No? Narito na ang kaharian. Eh sa pagtatanong natin sa Panginoon, kung saan ibinigay ang kanyang kaharian. Panginoon, saan mo baga ibibigay ang kaharian? Ha? Eh kung sasagot ang Panginoon, anong isasagot? Mga kapatid. Ha? Basahin natin. Ayon sa Isaias 24:15, kung ano ang isasagot ng Diyos. Ha? Pakibasa nga rin na. Sa Isaias 24:15. Ganito po ang nakasulat sa Isaias 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Yan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulunan dagat. Yan. Yan yung sinabi ng Diyos. Ha? Kaya nga, sa pagtanong sa Diyos, mga kapatid, kailangan ay sundin naman yung kagustuhan ng Diyos. Ha? Anong sabi ng Diyos? Kaya nga't luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel. Sino yung Diyos ng Israel? Mga kapatid. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Diba? Ha? Sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Saan luwalhatiin? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Doon pala, mga kapatid. Doon pala luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel. Ibinigay sa isang bansa. Isang bansa lang ang sinabi ng Diyos. Ngunit, walang address. Ha? Diba? Walang address. Dahil sa sulat ng ating propeta Isaias, binigyan ito ng location. Anong location? Malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ano kaya ang makikita doon, mga kapatid? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Para mahanapan natin yung kaharian ng Diyos. Na pinapahanap ng Diyos dahil kinuha nga
ang kaharian sa bansang Israel. Ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. No? Ano yung makikita sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat? No? Mag-research tayo. No? Kung mag-research tayo, sakay pa tayo ng barko, eroplano, patungo sa malayong silangan para makita kung ano yung nandun sa malayong silangan. Pero, alalahanin natin mga kapatid, kumpleto na tayo sa mga gadget. Nandyan pa ang ating world map. O maski search natin sa cellphone, ano ang makikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat? Tanong ko, anong makikita? Walang iba mga kapatid, kundi mga bansa. No? Ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ano yung unang bansa na makikita doon? Una, ang bansang Japan. Yan. Bansang Japan. Pangalawa, mga kapatid, na nandun sa mga pulo ng dagat, doon sa malayong silangan. Pangalawa, ang Indonesia. Yan. Ito ang Indonesia. Pangatlo, mga kapatid, ang bansang Malaysia. Yan. Malaysia. Pang-apat, na makikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Walang iba na pang-apat ang bansa nating Pilipinas. No? Itong bansa nating Pilipinas. Para mahanapan natin yung kaharian ng Diyos na pinapahanap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos nga sa kanyang pangako, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Ang kaharian na itatayo sana sa Israel ay hindi na itayo, binigay sa isang bansa na magkakabunga. Kaya nga, sabi ng Diyos, hatiin ninyo ang Diyos ng Israel saan? Sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Yan yung hinula ng Diyos, mga kapatid. Apat man na bansa yung nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Ngunit ang hinula ng Diyos, hatiin ninyo ang Diyos ng Israel. Sino ang Diyos sa Israel? Ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong, ayon sa hula ng Diyos, sa unang bansa na siyang bansang Japan, luwalhati ba ang Diyos ng Israel? Luwalhati ba ng bansang Japan ang Diyos ng Israel? Wala, mga kapatid. Hindi luwalhati ang Diyos ng Israel doon sa bansang Japan. No? Hindi luwalhati. Ang tanong sa pangalawang bansa, ayon sa hinula ng Diyos, luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Ang tanong, ang bansang Indonesia ba? Luwalhati ba ang Diyos ng Israel sa pangalang Jesus? Wala pa rin, mga kapatid. Bakit? Iba yung sinasamba nila. Ang Japan ay Buddhism, ang Indonesia ay ano? Indonesia, hindi nila luwalhati ang Diyos ng Israel. Pangatlong bansa, ang tanong, ang bansang Malaysia ba? Luwalhati ang Diyos ng Israel? Wala pa rin, mga kapatid. Hindi luwalhati. Bakit? Mga Taoism, mga Buddha, no? Kaya hindi pa rin umakma doon sa hula ng Diyos na luwalhatiin ang Diyos ng Israel. Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang Japan, Indonesia, Malaysia,
hindi linalhati ang Diyos ng Israel. Sa pangapat na bansa, ang tanong mga kapatid, itong bansang Pilipinas ba ay linalhati ang Diyos ng Israel sa pangalang Jesus? Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Ha? Mag-research kayo. Mula apare hanggang hulo, walang ibang bukang bibig na ang pangalan ng Diyos ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Tama ba, mga kapatid? Ha? Ang Pilipinas ba ay linalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel? Tunay, mga kapatid. Kaya ang Pilipinas ang siyang umakma doon sa hinula ng Diyos na nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat na siyang nagluluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Pilipinas ang siyang nakakuha doon sa hula ng Diyos sapagkat kung nasaan ang Diyos, nandun ang kanyang kaharian. Hindi man pwedeng mahiwalay ang kaharian sa Diyos sapagkat ang kaharian ay sa Diyos, mga kapatid. So gaano katotoo na ang bansang Pilipinas ay siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos na siyang maging kaharian sa daigdig? Ay mayroong mga kaganapan na hinula ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na kung saan umakma sa mga kaganapan yung mga hula na siyang palatandaan na aakma sa mga bagay na hinula ng Diyos sa mga talinhagang salita. No? Ano, mga kapatid, gaano katotoo ako na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos? Ay dapat mayroon itong palatandaan. Hindi lang yung pagluwalhati sa Diyos sa Israel, kundi mayroon itong mga palatandaan na siyang magtuturo ng mga matitibay na ebidensya. Tulad sa sulat pa rin ni Propeta Isaias na mababasa sa Isaias 2:8. No? Mga kapatid, anong sinasabi ng Diyos? Pakibasa nga rin na. Sa Isaias 2:8. Ganito ang nakasulat. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Yan. Yan ang ginamit ng Diyos na palatandaan kung gaano katotoo, no? Na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansang Pilipinas. Ano yung hinula ng Diyos? Ang lupain. No? Ang lupain ay puno ng Diyos-Diyusan. Diba? So lupain ang binanggit ng Diyos. Ito ay palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. No? Palatandaan, mga kapatid. Ngayon, ayon sa hinula ng Diyos, na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan, gawa po tayo ng ilustrasyon, no? Or diagram, mga kapatid. So, ito ang lupain, mga kapatid. Na ayon sa hula ng Diyos, ang lupain ito ay puno ng Diyos-Diyosan.
No? Ito ang hula ng Diyos. Sa lupain na ito ay puno ng Diyos-Diyosan. No? Palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Bagaman ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. So gaano katotoo, mga kapatid, yung mga hinula ng Diyos na angkop sa isang bansa o akma dun sa hula ng Diyos na ang lupain na yan ay puno ng Diyos-Diyosan. No? So sa lupain ito, mga kapatid, ay merong mga muhon na siyang palatandaan kung saan ito ang hangganan. No? Yan ang hangganan ng lupain ito, mga kapatid, sapagkat ang lupain ito ay puno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, mga kapatid, saan ito makikita? Bagaman ito ay mula sa apare hanggang hulo, ay puno ito ng Diyos-Diyosan. Huh? Ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? Ha? Saan ito naganap? Na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan mula apari hanggang hulo. Ang tanong ko lang, mga kapatid, kung saan ito naganap? Ha? Walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. No? Bansang Pilipinas, maski i-research nyo, punong-puno ng Diyos-Diyosan. Mula apari hanggang hulo, ang lupain ito na puno ng Diyos-Diyosan ay walang iba, bansang Pilipinas. Mga iba't ibang pangalan ng sinasambahan. No? O sekta. Kaya tinawag ng Diyos ang lupain ito ay puno ng Diyos-Diyosan. Saan ito naganap? Bansang Pilipinas. No? Ang tanong, mga kapatid, na saan ang kaharian ng Diyos? Hindi po kami mahiya, mga kapatid, na ipagsigaw itong bansa nating Pilipinas, hindi lang dito sa bansa nating Pilipinas, maging sa buong daigdig, na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ito ang maging panglimang kaharian or kingdom of God sa daigdig, ayon sa pangako ng Diyos. Na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Hindi na itayo sa bansang Israel ang panglimang kaharian. Dito na ngayon sa bansang Pilipinas, mga kapatid, dito na yung maging kaharian ng Diyos na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya napakapalad po ang bansa nating Pilipinas. No? Na siyang pinili ng Diyos sa dami-dami ng bansa sa daigdig. Isang bansa lang ang sinabi ng Diyos, maswerte o mapalad sa salita ng Diyos ang siyang maging kaharian sa daigdig. Wala na pong iba, bansang Pilipinas na, sapagkat dito na naisisigaw na ang kaharian ng Diyos ay nandito lang sa daigdig natin, lalong-lalo na, dito na, sa bansa nating Pilipinas. Doon sa taas, wala yan. Wala dyan ang kaharian ng Diyos. Sa loob ng puso, hindi pwedeng mailagay sa loob ng puso ang kaharian. Ano yung sabi ng Diyos? Ibibigay sa isang bansa. Bansa ang pagtatayuan ng Diyos. Magtayo ka ng kaharian sa puso, sa taas.
Pwede ba yun? Hindi, mga kapatid. Kundi, bansa ang sinabi ng Diyos, mapalad itong bansa natin, Pilipinas. Dahil ito yung pinagbigyan ng Diyos na siyang pagtatayuan ng panglimang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya ito po ang aking binahagi sa kaorasang ito na ang bansa nating Pilipinas ay siyang nakaakma sa mga hula ng Diyos na ito na yung magiging kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya tayong lahat, lalong-lalo na nandito sa bansang Pilipinas, ay magpakasaya tayo sapagkat dito lalabas yung ibibigay sa atin ng Diyos, lalong-lalo na sa pagmamana sa loob ng kaharian ng Diyos, hindi lang sa kaharian ng Diyos, kundi lahat din, sapagkat sabi ng Diyos, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Kayamanan sa Diyos, mga kapatid. Kaya, sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na ring Filemon Ondok Reambonansa, sa walang tigil o sawa sa pagsubaybay palagi sa programa sa buong puwersa ng The Kingdom of God para may parating hindi lang sa bansang Pilipinas maging sa buong daigdig. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay doon sa kanyang mga nasakanan. Hindi man lahat, kundi lang yung nandun sa kanyang mga nasakanan. Kaya swerte po tayo na siyang tumanggap sa plano ng Diyos sa daigdig para mapabilang sa kanyang kaharian at maitayo sapagkat ito na yung panghuling kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. No? Kaya inuulit ko, mga kapatid, sa lahat ng mga sumusubaybay, lalo na sa mga beneficiaries po natin sa Deuterium, no? Sa PDDMC, maraming salamat sa pagtsatsaga po natin sapagkat hindi man maging madaling gawain yung plano ng Diyos sa daigdig, no? Unti-untiin lang natin. Kaya sa ating lahat, muli nagpapasalamat ako sa walang tigil o sawa sa pagsubaybay sa programa ng The Kingdom of God. Maraming salamat. Higit sa lahat sa aming Divine Mentor, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filemon Ondok Reambonansa. At ganun din po na kami po ay nagpapasalamat at pagbigay galang sa aming mahal na prinsipe, ang aming pong mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambonansa. At ganun din po sa aming Regional Director dito sa Region 2. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligotom. At ganun din po sa ating kapatid na isa pa ring Regional Director dyan sa Region 9. Walang iba ang ating Haring Felix Proceso. So inuulit ko, sa buong puwersa ng The Kingdom of God, maraming salamat at sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat at mabuhay The Kingdom of God. Ako po ang inyong lingkod, walang iba, Haring Robel Baltasar. So, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. So, bago po tayo magtatapos, ay pakinggan muli natin ang awitin ng ating mahal na dakilang guro. Walang iba ang ating mahal na Haring Filemon Ondok Reambonansa sa awit na pinamagatang ang kaharian ng Diyos.